Dalawang tournament pinagsasabay ni Magnus Singh pagkatapos niyang maglaro sa over-the-board tournament ng Superbet Rapid. Takbo naman siya dito sa Champion Chess Tour Online at ang kaharap niya dito sa winner's bracket ay si Super Grandmaster Velimir Ivic na nagpalaglag kay Fabiano Caruana na ngayon ay nasa loser's bracket na. Uubra ba ang kanyang bangis kay world number 1 Magnus? Yan ang aalamin natin. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa Champions Chess Tour Winners Bracket. Matindi itong Ivic na ito. Pinabagsak si world number 2 Fabi. Tingnan natin kung uubra pa ba ang tigas niya kay Magnus. Meron tayong sasagutang puzzle, may bagong puzzle tayo, at meron tayong kaunting paliwanag sa chess quotation na naibalangkas ng inyong lingkod. Okay, ang ginawa ni Magnus, nag-E4, C5 si Ivic, Knight F3, D6, Sicilian Open variation at pinasok ang legendary Najdorf. Bishop E2, nag-classical approach lang dito si Magnus. Castle, Rook E1, Bishop E6 and Bishop F3. Naaalala ko po si Karpov. Paborito niya yung variation na yan against Najdorf Knight BD7, nag-A4 para i-prevent ang B5 mamaya. Nag-Rook C8, typical development, pero itong Knight D2 ang kakaiba. Usually, ang ginagawa dito, Bishop E3 mga kamatyas. Novelty itong Knight D2. Tinakpan ang Bishop, tingnan natin ang laman. Nag-Knight B6, A5, Knight C4, capture, Rook C4, Bishop E3. Nga pala mga kamatyas, lalahatin natin ang game sa hindi lang isang game ito. Kasi ito ay best of 4 games, unahang maka 2.5 points ha. Nag-Queen B8, ayon, bad mo bang binigay ng computer engine? Dapat daw po Queen D7. Tapos yung Tore, ilalagay doon mamaya. Pero syempre, naiilang dito, baka mamaya maka Knight A4. Hindi nga pala maka Knight A4, may Tore. Sakto pala ang Reyna doon, ano? O nga, no? Pero, ang ginawa ng Queen B8 si Ivic, Knight A4, nakatungtong tuloy. Kung sa D7 nilagay yun, walang ganyan Di ba? Bishop D8, inagapan na talagang tatagpasin ang knight dyan. Nag-B3 muna, paalis sa Tore. Rook C6, nag-Knight B6 na, kinapture na ang strong knight na yan. At nag-Rook C3. Ano gagawin ng Tore? Okay. Kasi po sisipor na ang puti. Patitibay na, ibabind na yung D5. Kaya pinigilan ni Ivic. At nag-Rook E3, Rook C8, capture, at nag-Bishop to E3. Queen C7, threat ampon, nag-Rook A2 muna, hinay-hinay muna dito si Ivic, nag-Queen D7, Bishop dito paalis na at hindi pa rin napigilan ang gustong mangyari ni Magnus na maibind yung D5 square. Bishop G4, ayan, ang ganda rin ng Bishop G4 ni Ivic kasi Bishop pair yan mga kamatyas, baka mamaya mabuksan ng position, malakas yan, kaya ayaw nang patagalin. Dapat na-exchange yung isang Bishop, tama naman. Bishop E3, Queen C7 and the Bishop B6, Queen B8. Yun nga lang mga kamatyas, kitang-kita ang naging resulta ng posisyon na ito pabor kay Magnus dahil sa mahinang D6 pawn. Yan ang long-term problem. Rook D2 pila, Knight D7 paalis, atras muna, Queen C7 tineret ang pawn pero bad move pa rin sa computer engine. Dapat daw po ay Knight to F8. Paiikutin dito sa E6. Okay, pero nag-Queen C7, Queen A1, dinipensahan ng pawn A5, pero bakit nilagyan ng X? Sa computer engine, yan din ang tira niya. May diferensya. Knight C5, Queen C3, depensa sa pawn, H6, pasingaw muna sa back rank, Rook D5, Knight D7, at nag-H3. Ito na naman. The art of squeezing the position. O diba? Ito ang mga binibiling mga sandali dyan mga kamatyas. Kung papaanong po puwersahin samantalang ang black, hindi naman basta-basta bibigay ang D6. Ang daming depensa O ano ang gagawin ng puti dito? O diba? Hindi na rin alam Ayun ang binibili dyan. B4, sabi ko na may gagawin dito Pamigay ang C4 pero pag bumagsak ang D6, ibang usapan na naman.
Kinapture na, nakipagsabayan na. Bakit po? Kasi ito na rin ang paparating. Magbi-B5 na rin eh. Aalis at aalis din naman ang tore sa pagkakadepensa sa pawn. Nakipagsabayan na. Capture, knight F6 at nag-bishop C5. Ayun, para yung tore na lang mag-isa ang nandyan at na-disconnect sa reyna. Okay? King H7, na bad move pa, dapat daw po ay knight to H5. Ilagay sa F4, mga ganon, ano? O, King H7, Queen D3, check, King H2, Queen C8, Queen D2, Rook C4 ulit, Queen A2, nag-knight to E8, counter attack, Rook B6, at nag-Rook C1, ayun lang mga kamatsas, nakapture ng pawn sa F7. Simpleng-simple, no? Simple lang. At dito po, maigi rin itong si Ivic. Nakita niya na parang mapapagod lang siya and na lang, practical na lang siya na para ma-reserve yung energy niya sa next round, ni-resign na niya. Wala na rin eh. Kasi ito na yung paparating. Magku-Queen G6 yan, then Rook E6, Rook takes B7 pa, ang dami, etc. Winning na dito ang puti. Ni-resign na niya. Panalo si Magnus sa game number 1. Tingnan natin kung babawi ba si Ivic sa game number 2. White naman dito, si Ivic nag-E4, Sicilian, no? Tinapatan ni Magnus yung Sicilian, nauwi sa Rosolimo, Nesmet-Dinov variation, at nag-E5, A5, aba, na kumain muna ng space sa queen side, Knight F6, Knight D2, Bishop E6. Yan lagi eh. Kanino ba niya laban to? Kay Wei Yi. Oo, nag-Bishop E6 din siya, inaabangan niya yung lundag ng Knight. Nag-B3, H6 para walang Knight G5 na pangpaalis. Knight C4, Knight D7. But this time, hindi muna niya kinapture yung Knight. Dinipensahan niya muna yung E5. Nag-castle, Bishop G7, King H1. At nag-castle, Knight G1. Yun pala purpose ni Ivic, no? Ng King H1, aatras ang Knight. Then later on, gusto niya mag-F4 dito. Pakiramdam ko lang. Nag-B5 na, and pasan capture, rook to rook, and nag-bishop B2, B5, knight E3, and nag-C4. Yan na naman ang isa pa sa mga binibiling tira, mga kamatya. Sacrifice pawn, pero pampahina ng pawn structure ng puti. Napakahusay nito ni Magnus. Nag-D4 para malinis lang ang pawn structure, pero atin munang tanungin, Coach, halimbawa, kumapture dyan, anong mangyayari? Tingnan nyo po ang pawn structure, ang pangit, oh. Yan ang mga diskartihan, tingnan nyo, oh. Babagsak ang C4, babagsak ang C2 dyan. Nako, delikado puti dyan, mga kamatsas. Kaya dito, nag-D4 na lang para kahit papaano, solid pa rin ang pawn structure. Nag-Rook A2, nag-D5, sumabay na si Ivic. Kinapture lang ng bishop. Nag-Queen to B1. Ayun. Between move, oh. Rook A5. Ayun lang. Yan ang mga matitinding tira dito. Lamang ng isang pyesa dito si Ivic. Tulog pa yung knight, no? Pero isang pyesa pa rin yan. Yun nga lang ang kapalit. Tingnan nyo po, napakatatag. Massive center control. Bishop C3, tiniret ang tore. Rook C5 and nag-Queen to A2. D4. Bishop B4. Ganun ang ginawa. Dapat daw po Rook B5 lang. Oo nga, no? Bitin ang knight, bitin ang bishop, Ba't di ginawa yun? Kinapture ni Magnus, nakipagsabayan. Capture, takes, and nag-knight F6. So, maliwanag po, quality down si Magnus dito. Naku, makakabawi yata si Ivic sa, posisyon na to, King H7, Queen B7, tineret ang pawn, King G8, Knight F3. Simple, gisingin lang ang knight, pero bakit naman nilagyan ng bad move dito ng computer? Dapat daw knight H3. Naku, napakalayo naman. Bakit dyan magde-develop? Patay na patay ang di ba? Pero meron niyang malalim na dahilan, kaya ginawa ng computer. E4, knight D4, Queen A3, tineret ito. At nag-knight C6, tatamaan yan? Magda-knight D8. Nag-queen to D6 para wag maka-knight D8. Queen B8 check. Hinuli na ng queen to queen. Takes. Obra kaya yung ganito. Kaso, ang problem dito ni Ivic, yung pawn niya sa E3. Yan, may mga ganyang pangulit, F5, napaka-solid. Knight C6, King F7, G3, King E6, King G2, King D6, at gumanyan po. Nag-C3. Equal lang to, Tore kay Ivic, knight kay Magnus.
Grabe, parang grabe naman ka-active yung King. King must be active, sabi ni Capablanca. Grabe naman ito. Nag-G4 sa kagustuhan po ni Evich na pag kinapture nga naman, bagsak yung pawn E4. Pero dapat daw H4 ang tira, not G4. Bakit? Pag G4, Knight D5 checking E2, F4. Look at the very nice marching pass pawns. Ang lakas niyan mga kamatsas. Grabe talaga. Walang sinabi yung Tore. Kawawa yung Tore, oh. Walang magawa. Tore sa Knight, walang magawa. Hanip na yan. Oh, galing. Ang husay sa endgame. Ayun. Nakipagsabayan na and to convert into very simple king and pawn ending. 'Di ba? Kung king ang pagbabasihan, walang gagalawan ng white king. Stalemate! Hindi. Meron pong tira na ganito. Unang mamamatsyas ang puti. Okay? Ang galing. 2-0. At hindi na natin patatagalin pa yung third game, tabla. Ang habol na lang talaga ni Evich ay kumbaga sa bilyar ay ilabset, ubusin na. Ubus bola na. Pero dito po kasi wala eh. Hindi niya na ipanalo yung third game, tabla. Kaya si Magnus ang agang nagpahinga sa loob lamang ng 3 laro, pahinga na at mag-iintay na uli ng panibagong kalaban sa winner's bracket na nanalo din sa round na ito ng winner's bracket. At ngayon naman, mag-solve tayo ng puzzle na iniwan natin itong nakaraan para may shoutout tayo. Ito yon, medyo mabigat-bigat ng kaunti ito mga kamatyas. Isa lang po ang isa-shoutout natin dito na nakatama. Queen D4 ang good move. Hindi isang tira lang ha. Dapat makita ko po yung A4 o kaya A3. Pasingaw. Kasi ang idea ng Queen D4, magku-Queen D2 checking B1. Imagine niyo po may check sa ilalim, capture, mamamati sa back rank. Kaya kailangang magpasingaw po dito. A4 or A3. O lagay natin sa A4. Then Queen E4. Dapat makita po sa solution yan. Threat ang Tore. Ngayon, mag-Rook G1 and Rook D3. Yan, kung medyo mahigpit po, Rook D3 ang kailangang nasa solution. Pero sa akin kasi, pagka naka-Queen E4 na, pinayagan ko na eh. Para meron tayong ma-shoutout. Rook D3 atake sa Reyna. Rook E7, sasabay. Sasabay lang. Kasi kung halimbawa ang gagawin ay Queen B4, halimbawa, ang gagawin lang din ay Queen E3 check, laglag ang Tore. Tapos na, King B1, capture, tapos na kagad, tapos balik ang Tore. No, pakabait na sa back rank. Yan, no, balik tayo. Nag-Rook E7, Queen takes F4 check, King B1, and Rook takes B3. Okay? Panalo ang black dito. Medyo mabigat lang po kasi medyo may positional na tira pero ang bigat ng laman. So Queen D4 ang tindi nun. Tapos nakita yung Queen E4. Wala na pong ibang solution dyan. Yun lang naman talaga. Kapag nakita yon, okay. Shout out kay Jun V. Silva. Thank you so much po sa inyong effort. At ito naman ang ating puzzle na iiwan sa video na ito. It's why to play. Find the best way. Best results. Okay? Hanapin ang mga forcing moves. Start, ha? At ipapaliwanag ko ng kaunti itong aking kaunting na ibalangkas na ma-share sa inyo. Ang sabi dito, play for money or play for victory. Ano ang pipiliin nyo? Sa akin pong experience, hindi ko po itatago sa inyo, dumaan din talaga sa career ko sa chess na talagang nakikipagbiyahian ako. Pag sinabing biyahian, pwedeng nagbebenta ng laro or pwedeng bumibili ng laro. Talagang gawain yan. No? Karamihan sa mga nagmaster, hindi maiiwasan yan mga kamatsas. Kasi syempre, dala ng pangangailangan sa buhay, kapag last 2 rounds pa nga lang, may mga nag-uusap na sa tournament. Pero especially, talamak yan sa last round. Yung usap-usap na, bigay ko na sa'yo. 60-40 tayo, bigyan mo na lang ako ng 40%. O kaya, bigay ko na sa'yo. Hati na tayo sa premyo, 50-50 tayo. Yan. Na-experience ko po yan before. Pero, ang aking observation at experience,
After noon, yes, nagkaroon ka ng pera, 'di ba? Nagpatalo ka o kaya bumili ka ng laro, nagkaroon ka ng pera. Yung mga sumunod na tournaments, ang pangit. Yan ang hindi ko maipaliwanag mga kamatyas, pero nangyari sa akin yan. Ang pangit ang performance ko. Tapos kung ano-ano nangyayaring sabihin na natin kamalasan sa buhay. Ayan, merong ganon eh. Parang may sumpa yung ganyan. Kaya wag nyo nang subukan. Ang pangit talaga. Kikita ka ng pera ngayon. Bakit? 1,000,000 ba ang pwedeng kitain sa chess? Kikita ka ng 5,000, 10,000, pagpalagay ng 20,000 or more than that. Maliit na pera pa rin yan eh. Ang kapalit dyan, yung magandang kapalaran na ipagkakaloob sa'yo. 'Di ba? Hiling ka ng hiling, sana ganito mangyari sa akin. Sana makuha ko title ko sa chess. Sana mag-champion ako sa ganito. Ibibigay kaya sa'yo ng lumikha kung ganyan ang gagawin mo? Ba't naman ibibigay sa'yo? Eh, ang pangit ng ginagawa mo. 'Di ba? Kumpara sa pipiliin mo na yung victory talaga ang kunin mo. Gusto mong mag-tournament, kahit last round, talagang titiisin mo talaga. Makagalit mo na, makatampuhan mo na yung kausap mo, tiisin mo na. Laban tayo. Talo kung talo, panalo kung panalo. Yun ang maganda mga kamatyas. Napakaganda nun. Matalo ka, okay lang. Pero, may nag-iintay sa yung magandang kapalaran. Hindi naman natutuldukan or hihinto doon eh. Abangan mo, experience ko rin po yan. Naku, kung saan-saan dumadaan ang biyaya. Eh kasi maayos ka eh. Nagbagong buhay ka na eh. Kung ginagawa mo dati, may chance ka pa namang magbagong buhay eh. O, di ba? Huwag kang makipag-usap. Huwag kang kung ano-anong magbibigay ka, bibili ka ng laro. Iwasan mo. Mahirap yan tanggihan. Makakatampuhan mo kaibigan mo. Pero ang sinasabi ko po ay ang magandang kapalarang ipagkakaloob sa'yo ng Diyos. Ang ganda. Sa experience ko po ganun eh. Kaya nung nalaman ko yun, na-observe ko yun na minsan natatalo ako, wala akong kikitain. O kaya nanalo man ako, ang ginagawa ko, eh kinausap ako pero tinalo ko pa rin siya. Yung bahagi ng premyo ko, ibibigay ko sa kanya. Ibang usapan yun. Wala kaming usapan. Pero nung nanalo ko, ibibigay ko naman sa kanya yung ibang bahagi. Kasi alam ko nangangailangan siya eh. Eh di tuwang-tuwa siya ngayon. 'Di ba? Hindi man niya binigay, pinahirapan man niya ako bago ko manalo, nagkaroon pa rin siya ng pera. Maganda yon mga kamatyas. Malinis na laro, maganda sa paningin ng magbibigay sa atin ng biyaya. Kaya payo ko sa inyo yan mga kamatyas, play for victory, not for money. Ang money, short term lang yan. Magkakamalas-malas ka, ang pangit ng kapalaran. For victory, win or lose, maganda ang ibibigay sa iyong kapalaran. Maraming salamat sa inyo mga kamatyas. Yan po ang aking experience at may share. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.